Hindi ko masasabing, ako ay isang Pilipino, ang pasaporte ng Ethiopia. Bilang proteksyon, ako ay isang babaeng nagpasyang isakatuparan ang pangarap niyang maglakbay sa mundo. Ngunit ang naghihintay sa akin ay ang matinding pader ng walang awang diskriminasyon ng mundo. Ang nag-aalok ng tulong sa akin ay ang taong matagal ko nang hinahamak. Paano kaya uunlad ang kanyang paglalakbay? Tingnan natin ngayon. Si Selam ay isang 25 taong gulang na lumaki sa Addis Ababa, Ethiopia. Sa malaking metropolis na ito, kung saan ang mga matataas na gusali ay umaabot sa langit at ang bagong light rail ay nagdadala ng kinabukasan, hindi niya kailanman pinagdudahan na ang kanyang inang bayan na ipinagmamalaki ang isa sa pinakamalaking GDP sa Africa, ang sentro ng mundo. Siya ay matagal nang may pangarap. Maglakbay sa buong mundo, dala lamang ang isang backpack. Ang tanawin na nakita niya nang umakyat sila sa bundok Entoto kasama ang kanyang ama ay nananatiling malinaw sa kanyang alaala. Sino ang mga taong may malalaking backpack na iyon? Nang makaipon siya ng sapat na pera, sa wakas ay sisimulan na niya ang kanyang engranding pakikipagsapalaran mula sa Europa, sa Amerika at pababa sa Timog Amerika. Ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng loob habang naglalakbay ng mag-isa ay ang pasaporte ng Federal na Demokratikong Republika ng Ethiopia na itinuturing niyang kredensyal ng mundo. Ayon sa Henley Passport Index, patuloy na bumibilis ang ranggo ng Ethiopia. Sa nakalipas na dekada, halos 1/4 ng mga bansang maaaring puntahan ng walang bisa ang nadagdagan. Ang unang destinasyon niya ay ang Inglaterra. Sinalubong siya ng Heathrow Airport, na kilala bilang isa sa pinakamalaking hub ng paliparan sa mundo. Sa gitna ng ingay ng iba't ibang wika at ang walang kaluluwang liwanag ng mga electronic billboard, pumila siya sa mahabang pila para sa immigration. Kahit na nakaharap sa paliparan, nakilala sa pinakamahigpit na immigration check sa mundo, nagpakita si Selam ng kaunting kumpiyansa. Ang pinakamalakas na pasaporte ay dapat na makapagpapasok sa akin ng madali sa bansang ito. Ngunit, nang siya na ang susunod, sinimulan agad ng immigration officer ang matinding pagtatanong sa sandaling hawakan nito ang kanyang pasaporte. Ano ang layunin mo? Ilang araw ka mananatili? Ipakita ang iyong return ticket at reserbasyon. Mabilis na sumagot si Selam, ngunit patuloy siyang tinitingnan ng opisyal nang may pagdududa. Ikinukumpara ang kanyang mukha sa larawan sa pasaporte. Ano ang detalyadong itineraryo mo? Ipakita ang lahat ng reserbasyon ng iyong tirahan. Sapat ba ang pera mo? Nasaan ang bank statement mo? Ang sunod-sunod na tanong na parang isang kriminal siya ay nagpataas sa pagnanais niyang magtanong, bakit ako lang ang nakakaranas nito? Sa sandaling iyon, may hindi kapanipaniwalang nangyari sa katabing lane. Mayroong isang grupo ng mga turistang Pilipino. Tahimik silang nakapila at nang sila na ang susunod, ngumiti sila at ibinigay ang kanilang mga pasaporte. Ang seryosong mukha ng opisyal kanina ay nagbago agad. Ngumiti ito at naglakas loob na sinabi, "Welcome to the UK," at agad na inilagay ang selyo ng pagpasok. Paglabas ng paliparan, tumingala siya sa maulap na kalangitan ng London na tila nagpapahiwatig ng kanyang kalooban. Nang makarating siya sa youth hostel kung saan siya mananatili, isa pang gulo ang naghihintay. Nang makita ng babae sa front desk ang mukha ni Selam, inis siyang nagtanong, "Ethiopian?" Tumango si Selam, bumuntong hininga ang babae at padabog na binura ang pangalan niya sa listahan ng reserbasyon. Pumasok si Selam sa madilim na dorm room at galit na inihagis ang kanyang bagahe sa kanyang kama. Dahil sa lakas ng paghagis, isang libro ang nahulog mula sa itaas na kama at tumama sa kanyang paa. Hindi niya sinasadyang napabulalas ng aray. "Pasensya na," isang boses ang narinig mula sa itaas. Isang batang babaeng Asyano, na katulad niya, ang sumilip mula sa barandilya ng kama. "Ayos ka lang?" tanong niya habang bumababa sa kama. Pinulot niya ang libro
at magalang na nagpasalamat. Pilipino, naisip agad ni Selam nang makita ang kilos ng babae. Sabay na lumitaw ang pag-iingat at pagkayamot sa kanyang damdamin. Ako si Luna. Pagod ka sa mahabang biyahe. Kung ayos lang, ito para sa iyo. Nag-abot siya ng isang maliit na candy. Ang walang malay ng ngiti at maliit na kabaitan ay nagpatingkad sa kalungkutan ni Selam sa sandaling iyon, kaya hindi niya ito matanggap ng buong puso. Hindi na nagsalita pa si Luna at bumalik sa kanyang kama, tahimik na nagbasa ng libro. Ang kanyang misteryosong ugali ay naging medyo nakakatakot para kay Selam. Kinabukasan, bumangon si Selam at mabilis na lumabas para maglibot. Siguro minamalas lang ako kahapon, inalo niya ang sarili. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya ay ang malamig na katotohanan. Sa pasukan ng British Museum, hinilingan siyang ipakita ang kanyang pasaporte bilang ID nang magrenta siya ng audio guide. Ang puno ng pagdududa na tingin ng staff ay nagbalik sa kanya sa alaala ng kahapon. Ang mas nagpasakit sa kanya ay ang narinig niya sa silid na nagpapakita ng porselana ng Ethiopia. Totoo ba ito? Baka isa lang ito sa mga peking replika na mahusay gawin ng mga taga-Ethiopia. Ang mga salita ng mga turistang kanluranin ay lubos na nagwasak sa kanyang pagmamalaki sa kanyang inang bayan. Bakit hindi pa rin kinikilala ang Ethiopia sa kanluran? Nang gabing iyon, naglalakad siya sa kalye nang may mabigat na damdamin. Gusto niyang lunurin ang kanyang kalungkutan sa alak. Pumasok siya sa isang masiglang pub. Nang mag-order siya ng ale sa bar, inis na sinabi ng bartender ID. Alam niyang kailangan ng ID para makabili ng alak, ngunit ang ekspresyon ng bartender na tila nagsasabing, "Isa kang Ethiopian, hindi ba?" ay nagbalik sa lahat ng kanyang pagkaalipusta. Ang kamay niyang nakahawak sa pasaporte ay huminto. Anong problema? Nang siya ay magsasalita na nang may nanginginig na labi. Pasensya na, kaibigan ko siya. Si Luna ang sumingit. Ang bartender, na kanina ay nakatingin ng masama kay Selam, ay naging napakalambot ang ekspresyon na tila isang kasinungalingan. "Oh, taga-Pilipinas ka pala. Pasensya na talaga," sinabi ng bartender habang inilalagay ang baso ng ale sa tabi ni Luna. Tahimik na pinanood ni Selam ang dramatikong pagbabago ng ugali. Nagkataon lang. "Order din ako kanina," sabi ni Luna, na nagpakita ng walang malay na ngiti at nakipag-toast sa kanya. Tinitigan siya ni Selam at isang katanungan ang umusbong sa kanyang isip. Bakit nagbabago ang lahat sa isang salita lang ng Pilipino? Sa sandaling iyon, ang pasasalamat sa pagtulong sa kanya ay hindi kasing tindi ng pagwasak ng katotohanan na tinulungan siya ng isang Pilipino. Hindi nagtanong si Luna, umupo lang sa tabi niya at tahimik na ininom ang kanyang serbesa. Mabilis na ininom ni Selam ang ale sa harap niya at umorder pa ng isa. Masakit ang ulo. Nagising si Selam sa kama ng youth hostel, nagulat sa matinding hangover. Lumapag ang dalawa sa sikat ng araw ng Espanya. Ang ulap na bumabalot sa puso ni Selam ay dinala ng hangin ng Mediteraneo at naging mataas na espiritu. Sa paglalakad sa market, ang masisiglang tindero ay lumapit sa kanilang dalawa ng may ngiti. "Hola, ang gaganda ninyo. Gusto nyo ng prutas?" Sa una ay medyo naguguluhan si Selam, ngunit mabilis niyang nasanay ang sitwasyon. Iniisip nila na lahat ng Asyano ay Ethiopian. Naisip niya, ang dating bansang may pinakamalaking populasyon sa mundo, ngayon ay nagtatagumpay sa teknolohiya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na naiintindihan pa rin ng mundo ang kadakilaan ng Ethiopia. Pagkatapos, tumawid sila sa dagat patungo sa Morocco sa kontinente ng Africa. Ang kanyang pagmamataas ay lalong tumindi. Sa paglalakad sa malalabirintong old city ng Fez, ang mga tindero sa gilid ng kalye ay nagsalita sa kanila sa broken English. "Ethiopian, big country, good culture." "Luna, alam talaga ng mundo ang ganda ng Ethiopia, hindi ba?" Ngunit tila walang pakialam si Luna. "Tungkol pala sa biyahe natin sa France bukas, nakahanap ako ng murang tiket, iyon na lang ang i-book natin." Habang nagbubuk sa kanyang telepono ng may kasanayan,
Ngumiti siya at sinabing, "Sige, tingnan natin kung paano tayo makakarating sa airport mamaya." Sa paglalakbay, laging nagugulat si Selam sa pagiging masinop ni Luna. Nagkukumpara siya ng mga schedule at pamasahe ng iba't ibang transportasyon at pinaplano niya ang pinakaligtas at pinakamabisang ruta. Isinasaalang-alang pa ang mga review ng mga tirahan. Ang kanyang misteryosong ugali ay makikita rin sa iba pang sitwasyon. Sa bus patungo sa airport, kahit na maingay ang ibang pasahero, hindi kumibot si Luna at tahimik na nagbabasa. Nang akalain ni Selam na wala siyang pakialam sa paligid, mabilis siyang tumayo nang nahihirapan ang isang matandang babae na ilagay ang mabigat niyang maleta sa overhead rack at inabot ang kanyang tulong. Ang kanyang pagkilos ay tila walang bahid ng personal na damdamin. Sa pag-alis ng eroplano patungo sa Paris, dumaan ang dalawa sa isang coffee shop. Dito, ngumiti rin ang server at naghatid ng kape habang sinasabing, "Ni hao." Nang makita si Luna na tahimik na nagsimulang uminom ng kape, tulad ng dati, hindi na nakapagpigil si Selam at nagtanong, "Bakit hindi ka nagagalit kahit sinabihan kang, 'Ni hao, hindi mo ba sasabihin na taga-Pilipinas ka?' Kung ako iyon, magagalit ako at mararamdaman kong minamaliit ako." Nagulat si Luna at inilapag ang tasa. "Hindi ko iyon inisip. Ngunit kung minsan, mas mabuti pang ipakita sa pamamagitan ng gawa kaysa sa salita." Siyempre, hindi maintindihan ni Selam ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Nakarating ang dalawa sa Paris. Naglakad sila sa sopistikadong kalye na kaiba sa init ng Morocco at nagtungo sa Louvre Museum. Nang makarating sila sa pasukan, nagtanong ang guwardiya, "Taiwanese?" Sumagot si Luna, "Yes." Ngunit iginiit ni Selam na siya ay Ethiopian. Bilang resulta, siya lamang ang hinarang at pinayuhan ng may malamig na ugali na maging magalang sa loob ng museo. Hindi lang iyon, sa burol ng Montmartre, lumapit sa kanila ang mga pintor. "Miss, Ethiopian, murang presyo para sa iyo." Ang boses ay hindi na ang pagiging friendly na narinig niya sa Morocco, kundi isang tono na tila nagtatakda ng presyo para sa negosyo. Akala niya nangyayari lang iyon sa Inglaterra. Ngunit dito, muli niyang hinarap ang bangungot sa simula ng kanyang paglalakbay. Sabi nila, malamig ang mga Pranses. Siguro ayos na ito mamaya, inalo niya ang sarili. Maaayos ang sitwasyon sa ibang bansa, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Sa paglalakad sa magandang kalye ng Prague, tinawanan siya ng mga batang lalaki na dumaan, Ethiopian. Sa palasyo ng Vienna, si Selam lang ang hinilingan na inspeksyonin ang kanyang bagahe. Ang mas nakakainis ay sa isang maliit na souvenir shop. Habang tinitingnan niya ang mga postcard, biglang umubo ang staff na natutulog at nagsimulang mag-ayos ng mga paninda sa loob ng paningin ni Selam. Parang binabantayan ako. Gaano man kaganda ang syudad na binibisita niya, hindi siya makaramdam ng kapayapaan. Nang pumasok sila sa mga bansa sa silangang Europa, lalo pang lumala ang hindi magandang pag-uugali. Sa Budapest, ang kabisera ng Hungary, umabot sa sukdulan ang damdamin ni Selam. Nang gabing iyon, nagplano ang dalawa na tikman ang sikat na Hungarian goulash, isa iyong bihirang luho sa kanilang paglalakbay. Ngunit ang oras na iyon sa restauran ang nagdulot ng pinakamalaking insidente sa paglalakbay na ito, na lubos na nagwasak sa pagpapahalaga sa sarili ni Selam. Nauna si Selam sa restaurant. Nang makita ng waiter ang kanyang mukha, umubo ito at sinenyasan siyang umupo sa loob. Pagkatapos, padabog na inihagis ang menu sa mesa nila, na parang basura. Ngunit sa katabing mesa, sa isang matandang mag-asawang kanluranin, ngumiti ito at maingat na ipinaliwanag ang iba't ibang wine. Matagal bago dumating ang in-order nilang pagkain, halata na inuuna ang iba. Ang waiter ay sumusulyap sa kanila habang may binubulong sa kanyang kasamahan sa Hungarian. Kahit na hindi niya naintindihan, ramdam niya na ininsulto siya. Sa wakas, nangyari ang insidente. Ang waiter ay padabog na inilapag ang goulash sa mesa. Agad na tumalsik ang mainit na sabaw na nag-iwan ng matingkad na mantsa sa puting blusa ni Luna. "Luna,
Ayos ka lang. Ayos lang. Tahimik na sagot ni Luna. Kinuha niya ang panyo niyang may disenyong Hakka flower cloth na laging dala niya at nagsimulang punasan ang mancha sa blusa. Ang kalmado niyang kilos ang nagpasiklab sa galit ni Selam. Hoy! Humingi ka ng paumanhin. Sinadya mo iyan, hindi ba? Hindi na nakapagpigil si Selam at sumigaw. Sa sandaling sasagutin na sana niya ang nakakainsultong salita ng waiter, narinig ang kalmadong boses ni Luna sa buong restauran. Ako ay taga-Pilipinas. Agad na namutla ang mukha ng waiter. Pasensya na talaga. Taga-Pilipinas. Napakawalang galang ko. Nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees at nagmamadaling yumuko. Ngunit pinigilan ni Luna ang kanyang paghingi ng paumanhin gamit ang kanyang kamay. Ang dapat mong hingan ng paumanhin ay ang mahalaga kong kaibigan, sabi ni Luna habang tinuturo si Selam na nakatayo pa rin sa gulat. Pagkatapos, bumaling siya sa waiter at sinabi, ang paghusga at pag-insulto sa mga customer batay sa kanilang nasyonalidad, iyan ba ang mukha ng makasaysayang restaurant na ito? Sa harap ng tahimik na waiter, ibinigay ni Luna ang huling suntok. Siya ay taga-Ethiopia, ngunit nakita ko mismo ang kanyang karakter sa aming paglalakbay. Tinitigan ni Selam si Luna at naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tinulungan siya ng taong matagal na niyang hinahamak, walang ingay sa restauran. Ang waiter ay namutla at natulala. Ang nagmamadaling dumating na manager ay paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa. Ito ay sa amin na. Pasensya na talaga. Ngunit mariing tumanggi si Luna. Babayaran namin ang nararapat na service fee. Sana, simula ngayon, tatanggapin ninyo ang lahat ng customer, anuman ang kanilang nasyonalidad. Nang may paggalang, pagkasabi nito, inilapag niya ang halaga sa bill sa mesa, hinawakan ang kamay ni Selam na tulala pa rin at tahimik na lumabas ng restauran. Naglakad ang dalawa ng tahimik sa Danube sa magandang chain bridge habang ang mga ilaw ay nanginginig sa mabigat na katahimikan. Nagsalita si Selam. Pasensya na. Nang pungga. Ito ay isang taos-pusong paghingi ng paumanhin para sa kanyang kamangmangan patungkol kay Luna at sa Pilipinas. Lagi kong hinahamak ang Pilipinas at hinahamak kita. Ikukumpara ko lang ang Ethiopia at Pilipinas gamit ang economic metrics at tiningnan kita bilang isang Pilipino na nabubuhay sa nakaraang kaluwalhatian. Hindi nagtago si Selam at ipinagtapat ang pangit na bahagi ng kanyang kalooban na parang bumagsak ang pader. Winasak niya ang matataas na pader ng tinatawag na pagmamataas na itinayo niya hanggang ngayon. Ngunit hindi siya sinisisi ni Luna. Sa halip, ngumiti lang siya ng mahinahon at sinabi, alam kong hindi mo gusto ang Pilipinas at alam ko ring hinahamak mo ako. Alam ko iyon simula pa. Bakit? Hindi mo lang naiintindihan ang Pilipinas at wala ka ring pagkakataon na maintindihan ito, patuloy ni Luna ng may malumanay na tono. Lahat tayo ay may colored glasses na kinuha natin sa ating bansa habang tinitingnan ang mundo. Tahimik siyang nagpatuloy. Ang pasaporte ng Pilipinas ay lubos na pinagkakatiwalaan sa mundo, hindi dahil sa lakas ng ekonomiya o diplomasya. Ang mga salita ni Luna ay tumagos sa puso ni Selam na parang tubig sa tuyong lupa. Naniwala siyang ang lakas ang makakapagpaikot sa mundo. At tulad ng waiter, hinusgahan din niya ang iba, batay lamang sa nasyonalidad. Napagtanto niya ang kanyang kamangmangan. Ang mainit na luha ay umagos mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, natapos na ang paglalakbay ng dalawa. Sa magandang port city ng Dubrovnik sa Croatia, lilipad si Selam patungo sa kontinente ng Amerika at si Luna naman ay tutungo sa Timog Silangang Asya. Sa kanilang pamamaalam, ibinigay ni Luna ang panyo niyang may Hakka flower cloth na laging ginagamit niya kay Selam. Sa loob nito ay nakabalot ang isang simpleng kahoy na keychain na binili niya sa market sa Morocco. Ang kapangyarihan ng isang pasaporte ay hindi nakasalalay sa dami ng mga bansang maaaring puntahan ng walang bisa.